Isang mapagpalang umaga sa inyo mga minamahal. Nandito ako ngayon sa burol ng aking kapatid na isang pastor na si John Eric Ruado, ay katunay kong kapatid yan. No? Sa oras na to meron ako mensahe para sa mga buhay na dapat nating malaman. Hindi lang ito mensahe para sa taong namatay. Ngayon ating pag-usapan ang tungkol dito. Sabi ng Hebreo 9 verse 27, kung paano itinakda sa tao na minsan ay mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Sinasabi doon kung paano itinakda sa tao ang mamatay. Meron pong nakatakdang kamatayan po sa bawat taong nabubuhay. Lahat ng tao walang takas sa kamatayan. Lahat ng tao ay hahantong sa kamatayan. Walang sino mang makakatakas dito. Lahat tayo ay hihimlay. No? Habang tayo ay nabubuhay sa mundo, walang sino mang nakakaalam kung anong oras, anong araw, anong buwan, anong taon, pwede mamatay ang tao. Walang sino man ang nakakaalam niyaon. Sapagkat kapag itinakda to ng Diyos sa ating buhay, ay ito ay mangyayari sa atin. Sapagkat ang kamatayan nga ay walang pinipiling edad, walang pinipiling taon, bata man o matanda, pwedeng mamatay. Ang kamatayan pwedeng matagpuan sa banayag na lugar na maayos, sa mga lansangan, sa ospital, sa mga digmaan, pwedeng masumpungan ng kamatayan, maging ng mga taong malalakas, no? Walang pinipili ang kamatayan. No, minsan ang tao malakas namamatay. No, minsan ang taong tanyag, maraming pera, namamatay. Hindi na iiwasan ng kamatayan. Walang makakapigil sa kamatayan kahit ang kayamanan, mga kapatid. Yan ang kamatayan nakatakda sa ating mga buhay. Minsan mangyayari ito sa bawat isa sa atin sapagkat ang buhay ay pansamantala lamang. Kung bakit sinabing minsan, sapagkat hindi naman permanente ang ating buhay sa lupa. Lahat ng tao ay may kawakasan. Kaya dapat paghandaan natin ang ating kamatayan, lalo na kapag tayo ay hindi mananampalataya. No? Sapagkat pag namatay ang isang tao, hindi pa nagtatapos ang kanyang buhay doon, sapagkat ang kanyang buhay ay dadako sa hukuman ng Diyos. Ang bawat buhay ay huhukuman. Buhay ng taong namatay, no? Haharap yan sa Diyos. Lahat ng taong papanaw ay haharap sa hukuman ng Diyos. Kapag ang Diyos ay humatol ay matuwid, hahatulang kanya ayon sa iyong mga ginawa dito sa lupa. Kung ang ginawa mo ba'y may kabanalan o ang ginawa mo ba'y may kahangalan sa harapan ng Panginoon. Kaya habang tayo nabubuhay, ayusin natin ang ating buhay na dapat tayo'y malapit sa puso ng Panginoon. Kilala natin siya, pinaglilingkuran natin siya, at lalong sinasamba natin siya, sapagkat kapag ang tao namatay, haharap nga o sa hukuman ng ating Panginoon. Huwag po natin biruin ang kamatayan kapag dumating ito sa ating buhay, sapagkat ang kamatayan po ay hindi po isang biro, hindi po isang laro, hindi po isang pangarap, hindi po isang panaginip. Ito po ay totoong nangyayari, ang kamatayan po. Gaya niyan, diba? Saksi tayong lahat na may mga taong namamatay. Saksi din tayo na may mga taong inaaksaya ang kanilang buhay sa walang kakwenta-kwentang bagay. Sila ay nagliliwaliw. Hindi nila iniisip na may darating na kamatayan. Hindi nila iniisip na may kamatayan na dapat paghandaan. Sapagkat ang kamatayan pag dumating sa buhay ng isang tao, hindi magtatapos doon ang kanyang buhay. Meron siyang dalawang lugar na patutunguhan. Ang buhay na walang hanggan at ang buhay na puno ng kapahamakan. No, alam na natin yan. Yan ay ang arian ng Diyos at ang impyerno. No, dapat yan ang paghandaan natin, tayong mga nabubuhay dito sa lupa. Kasi kapag dumating sa atin ang kamatayan, no, dapat sigurado ka na sa iyong buhay na dapat tinanggap mo ang Panginoon habang ikaw ay nabubuhay pa sa mundong ito. Dahil ang buhay ng tao ay kailangan kumilala sa Diyos. Kailangan na sumamba sa Diyos. Kailangan magkaroon ng banal na takot sa Panginoon. Dahil darating ang kamatayan minsan sa ating buhay na dapat alam natin ang ating patutunguhan. Kung dito tayong mga tao habang nabubuhay, maraming pagpipilian na patutunguhang lugar. No? Pwede kang pumunta sa Japan, sa Amerika, kahit saan ka pumunta. Pwede kang magdesisyon na pumunta, pero pag namatay ka na, wala kang karapatang magdesisyon. No, ang option mo lang langit
o impyerno ang patutunguhan mo. Alin sa doon, kung ano ang lugar na iyong patutunguhan pag namatay ka, dapat may katiyakan ka patungkol sa mga bagay na yan habang ikaw ay nabubuhay. Dahil ang buhay ng tao, merong tunay na patutunguhan. Merong tunay tayong patutunguhan. Yun ang buhay na walang hanggan. Kung hindi ka nararapat doon, yun, ang patutunguhan mo ay walang hanggang kapahamakan. Kaya mag-ingat tayo mga nabubuhay, na huwag natin aksahin ang ating buhay sa walang kakwenta-kwentang bagay. Bago tayo mamatay, dapat magkaroon tayo ng banal na takot sa Panginoon. Sapagkat nalalaman natin na tayo nga ay mamamatay din minsan. At hindi tayo magtatagal sa mundong ito. Kaya habang nabubuhay, maging handa ka para sa sarili mo sa kamatayang darating sa iyo. Sapagkat hindi mo alam kung ano ang patutunguhan mo. Kaya sa umagang ito, yan po ang aking mensahe para po sa mga higit na mga nabubuhay sa ngayon, no? At sa mga taong minsang mamamatay, no, na tinakda sa atin ng Diyos yan, hindi natin matatakasan yan. Kaya dapat maging handa ka na, kapatid, bago pa mangyari ang mga bagay na yon na itinakda ng Diyos sa atin. Isa pong mapagpalang umagang muli. Nawa marami tayong natutunan sa mga umagang ito. Sama-sama tayo may natutunan, may naunawaan sa mensaheng ito. Dahil ito ang mensahe para sa iyo, para sa bawat isa. Lalo na kinakailangan natin ang Diyos sa ating buhay. God bless po, mga minamahal.